Okay, so good day guys. Ito, konting tip lang sa mga natin, sa mga co-technician natin na nagsisimula sa motherboard repair. Okay? So konting tip lang. Okay, so isa-sample ko lang yung motherboard natin dito na dating walang power, okay, due to shorted PCH chip. Okay, so ngayon ito. Ang tanong, paano po ba natin nalaman na shorted yung PCH IC natin? Okay? So kung ikaw po ay technician na nagsisimula pa lang sa board level repair, okay, tatandaan niyo sir, yung pinakaunang procedure natin, kailangan po i-check muna natin yung buong motherboard kung meron po tayong matatrace na short circuit. Okay? So kailangan po gumamit muna tayo ng tester. Okay? So with our tester, isa po sa madalas na ginagamit namin sa tester is yung DC settings natin and yung continuity settings natin or yung diode mode. Okay, so bakit po? Kasi ang isa sa pinakamadaling way para madali nating matrace kung may short circuit tayo sa primary rail or secondary rail is to use a digital tester. Okay? So kailangan lang po natin siya iset into continuity para malaman natin kung may short circuit yung motherboard. Pero you also have to take note na dapat kapag magte-test ka ng motherboard using continuity, you have to make sure na walang kahit anong supply na nanggagaling sa battery or sa charger natin. So, bakit po? Kasi lalong mag-short yung motherboard. Okay? So, secondly, pag na-verify na po natin, if ever na walang short circuit dun sa board natin, kailangan po i-check naman natin yung voltahe or yung voltage output ng mga inductor natin or coil. So, bakit po, sir? Kasi usually, yung mga coil na yan, okay, so pwede rin po natin siyang gawing test point para madali nating malaman kung meron po bang output supply papuntang CPU, output supply papuntang graphics card. Okay? So madali through voltage testing, madali po natin ma-predict, okay, kung meron po tayong missing voltage dun sa laptop motherboard natin. So isa po sa mga pinaka-importante pagdating sa pagre-repair ng motherboard ay matuto po tayong bumasa ng schematic diagram. Bakit, sir? Kasi kapag hindi ka po marunong bumasa ng schematic diagram, medyo mahihirapan ka pong i-check kung ano po yung mga nawawalang voltage dun sa laptop motherboard natin. Kasi may mga meron tayong mga voltage rails, meron tayong mga specific voltage output na kailangan natin i-check dun sa laptop motherboard natin. Okay? So kapag isa po doon ay nawawala, pwedeng hindi mag-power on yung laptop motherboard natin or hindi po mag-display. Okay? So, meron pang ibang mga pwedeng maging causes kung bakit po hindi nagdi-display ang laptop or hindi nagpa-power on. Minsan pwedeng sa firmware, okay? Minsan naman pwedeng sa hardware issue. Okay? So, kailangan po natin i-check mabuti lahat 'yan. Okay? So, ito, yung issue pala nito is PCH problem. So, ginawa ko, pinalitan ko po yung kanyang PCH chip. Okay? So, kailangan muna dito, sir, bago tayo mag-declare ng kahit anong component na babaklasin natin, kailangan i-check muna natin yung mga circuit line na itong motherboard. Okay, so yun lang. God bless and thank you.